Tahimik na uminom ng gatas si Nicole habang binubusog ang mga mata sa tanawin. Nasa balkonahe siya ng bahay. She closed her eyes and tried to ease the feeling of loneliness. "Good morning," sabi ng isang tinig na tila isang hangin lang na napadpad sa tenga ni Nicole na nagpagulat sa kanya. "Ano ba, Franco? Don't you dare scare me again like that." Napangiti naman ang binata. "Ang mukhang to, it scares you? Come on, sweetheart." Nito at umupo na siya sa silya na nandoon sa balkonahe paharap sa kanya. Napailing na lang si Nicole. Nagulat naman talaga siya, lalo na at ang lapit-lapit lang ni Franco. And of course, he was right. Scared is not the right term. Mas nakakadala ang anyo nito kaysa nakakatakot, lalo na at bagong paligo. And of course, hindi niya aaminin yun sa lalaki. "I'm sorry na nasira ko ang moment mo." Sabi pa nito, ano pa nga ba? Nasabi na lang niya, "Sandali lang, ipagtitimpla kita ng kape." Pumunta na siya sa kusina para ipagtimpla ng kape si Franco. Nakita niya si Gladys, doon na nagtitimpla rin ng kape. Bigla naman siyang nakonsensya at nahiya sa babae dahil sa dere-derechong pagtulog kagabi. "Pasensya na kagabi, Gladys. Nakakaya ang ginawa ko. Nandito ako para tumulong sa mga gawain pero natulog lang ako." "Naku, wala yun, Nicole. Naiintindihan naman namin. Sabi kasi ni Senyorito masama ang pakiramdam mo." Sabi ng nakangiting si Gladys. Naggulat pa si Nicole dahil pinagtakpan pa pala siya ni Franco. Babawi ako," aniya at ipinagtimpla na si Franco. "Para ba kay Senyorito yan?" Ang tinutukoy ni Gladys ay ang kapeng itinitimpla niya. Oo. Sige, lalabas muna ako. Ihahatid ko pa ito kay Danny." Paalam na ng babae. Tumango na rin siya. Pagbalik sa itaas ay malayo ang tingin ni Franco, pero napabaling agad nang maramdaman siya. "You'll make a good wife," sabi nito na nagpabilis ng tibok sa kanyang puso. Pinanlakihan ni Nicole si Franco ng mga mata kahit naaapektuhan siya ng sinabi nito. "Tumahimik ka dyan kung gusto mong mainitan yung sikmura mo." Aniya, inilapag sa maliit na mesa ang tasa. "Yes, Senyorita," he said with a little smile. Napangiti siya ng kaunti sa sinabi ng binata na pilit naman niyang itinago. Para nga siyang mas amo ng amo niya kung makapagsalita. Umupo na rin siya at hindi na nag-alangan gawin yun dahil alam na hindi naman magagalit ito. "Come to think of it, hindi mo ko binigyan ng ngiti. Ngayon ko lang nasilayan yan, ha?" Sabi ni Franco na titig sa kanya. Nagkibit balikat siya. Nakita pala nito yon. "Mahigit 24 oras pa lang tayong magkakilala." "But it seems like I have known you since forever." Nito. Hindi na alis ang tingin sa kanya. She was shocked, of course, especially sa mga emosyon na nakarehistro sa binata. "Stop it, Franco. Umagang-umaga, iba na agad ang tinatakbo ng isip mo." Tanging nasabi niya at ibinalik ang atensyon sa gatas na medyo malamig na rin. Ibinalik ni Nicole ang tingin sa magandang tanawin. "Pasensya na kagabi, ha? At saka salamat na rin sa pagtatakip mo sa akin sa mag-asawa," sabi niya pagkatapos ng sandaling katahimikan. Binalingan siya ni Franco at bigla na naman siyang na-conscious sa titig nito. "You're not just simple cook like you want me to believe, Nicole. The way you act and talk says it all," he said with conviction. He paused for a moment. "Sino ka ba talaga, Nicole?" "I'm Nicole," tanging sagot niya. Kahit kinakabahan, yun na nga ba ang sinasabi niya? Nagdududa nga ang lalaki sa kanya. Mahirap ang may tinatakasan. Sabi nito na hindi niya pinansin. "You can tell me what's bothering you, sweetheart." Nicole sigh. "Bakit mo ginagawa to, Franco?" Balik niya sa lalaki. "Ang alin?" Nagsalubong ang mga kilay nito.
ang pagsama sa akin kahit wala naman masyadong trabaho rito at ang mga sinasabi mo at ang pagtrato sa akin na parang hindi ako katulong. You even call me sweethearts. Natigilan si Franco. Tila naghahanap ng wastong sagot. I don't know, he said as if he was avoiding the issue. I just feel like you're running away from something and this is a good sanctuary for you. Hindi nagkomento si Nicole. Hindi kumpleto ang sagot ng binata. Ang una lang niyang tanong ang binigyan nito ng dahilan. Niwala itong sinagot kung bakit ganoon ang trato at tawag nito sa kanya. Isa pa, sinalungat ni Franco ang sinabi kahapon na kailangan lang nito ng tagaluto. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba o magagalit. Kung sana ay sabihin mo sa akin ang mga bumabagabag sa'yo. Sabi pa nito at inilapit ang mukha sa kanya. Agad siyang umiwas. Maghahanda lang ako ng almusal. Aniya, walang pasabing iniwan na si Franco. Kung ganun lang sana kadaling sabihin sa kanila ang kanyang dinadala. Pero hindi pa niya magawa. Isa pa, kapag ganitong malapit palagi kay Franco ay mahihirapan siyang sundin ang sinabi ni Yaya Isabel. Lalo na at iba ang ritmo ng kanyang puso kapag kasama ang lalaki. Nang hapong yon ay naalala ni Nicole na labhan ng mga damit na nagamit mula kahapon. Dinala na lang niya iyon dahil nahihiya naman siya kay Yaya Isabel na iiwan pa pati ang ganoong trabaho sa matanda. Katatapos lang niya na makipag-usap sa mag-asawang Danny at Gladys habang nasa garden sila. Nakagaanan na niya ng mga loob ang mga ito at nakontrol na niya ang emosyon pagdating sa pagbubuntis ni Gladys. Si Franco kasi ay nasa kwarto lang at sabi ni Gladys ay nasa harap daw ng laptop. Ngunit ang problema, pagdating ni Nicole sa likod bahay kung saan daw ang labahan ayon kay Gladys ay sira ang naroong washing machine. Siguro hindi alam ni Franco na sira ang gamit. Nakahiyaan na rin siguro ng mag-asawa na sabihin yun sa amo. Nagkibit balikat na lang siya. Kakayanin naman niya sigurong i-handwash yun. Hindi lang sana umatake ang problema ng kanyang mga kamay. Ngunit nakailang damit pa lang si Nicole ay humahapdi na ang mga kamay sa pagkuskus. Masyadong matapang ang sabon pero ipinagpatuloy pa rin niya hanggang matapos. Anong nangyayari sa kamay mo? Ang malaking boses ni Franco ang nagpalingon sa kanya. Nasa kusina na siya ng mga oras na yun at hinihipan ang humahapding kamay. Parang nalapnos pa nga ang ibang parte ng kamay niya. Kung bakit pa naman kasi napakanipis ng mga yon. Otomatiko kong naiyukom ni Nicole ang mga kamay na muntik pa niyang ikangiwi. Wala. Kaunting aberya lang. Pagkakaila niya. Patingin, sabi nito at inilahad ang mga kamay. Anong ginagawa mo? Namutawi sa bibig ng binata na tila galit ito na naglalaba. Nauutal na sagot niya. Hindi niya alam kung bakit. Nagigilty siya na hindi naman dapat. Ganito naman talaga kapag masyadong matapang yung sabon. Bakit nag-handwash ka? Sira kasi ang washing machine. Bakit mo pa pinagpatuloy? Ay, napabuntong hininga siya. Look, Franco, wala ito, okay? Wala. Nicole, tingnan mo nga ang kamay mo. It look as if the skin will peel off any moment. Nalagyan ko naman ng cream. Maghihilom na ito kinabukasan. Sana sinabi mo sa akin na walang washing machine. Mahinang sabi ng binata. Tuluyang nagulo ang isip ni Nicole sa narinig. Parang alalang-alala ang lalaki at ngayon naman ay sinasabi nito na mag-demand siya. Isang katulong lang ako, Franco. Hindi ka katulong, Nicole. He snapped. What? Si Franco naman ang huminga ng malalim. Nasuklay nito ang buhok na ginagawa madalas ng lalaki every time na pinipigilan ng sarili sa ano pa mang sasabihin. I'm sorry, kasalanan ko. Hindi ko na naitanong kina Danny kung anong kulang dito sa bahay. It's okay. Wala naman talagang dapat ireklamo. Sabi pa niya. Ikareklamo. He echoed as if he could not believe that the word came out of her lips. Goodness, Nicole. Napangiti na lang siya sa lalaki.
Parang kung ano na kasi ang nangyari at grabe kong makareact ito. Smile to me again like that at hindi na kita iuuwi sa inyo. Sabi pa nito na tila gumaan na ang pakiramdam. Agad naman niyang pinigil ang ngiti. Kidding. Bawi naman agad ni Franco. Basta. Nicole, next time, kung alam mong makakasakit sa iyo ay tigilan mo na. Paalala agad nito. Katulad din ba yun ng iibigin ka? Kailangang pigilan na lang para hindi ako masaktan? Yun ang pumasok sa isip ni Nicole na labis nagpagimbal sa kanya. Nanlalaki ang mga mata niya na napatingin sa lalaki. What? Tanong agad ni Franco. Wala, aakit mo na ako. Aniya at dali-daling lumabas ng kusina. Ni hindi niya alam kung bakit pumasok ang ideyang yun sa isip. It was ridiculous. Kinabukasan ay naisip ni Nicole na sumama sa mag-asawa sa pagpapacheck up ni Gladys. Iyon kasi ang usapan nila ng mag-asawa kahapon pero kanina lang niya naisip na sumama. Wala pa namang gagawin dahil katatapos lang niyang mananghalian kaya magpapaalam na lang siya sa binata. Franco, tawag niya. Senyorito, ang tawag niya kay Franco o hindi kaya ay sir. Kung nasa paligid lang ang mag-asawa pero ipinagbili ng lalaki na tawagin lang ito sa pangalan kung sila lang. Lumingon si Franco sa kanya. Nasa labas kasi ito at katatapos lang makipag-usap sa cellphone. Sasamahan ko muna si Gladys sa bayan. Magpapacheck up. Aniya, agad nagsalubong ang mga kilay nito. Hindi ko yata alam na may ganun kang plano. Ay, kanina lang kasi nila pinaalala sa akin. Sabi niya, tumango ito. Gusto mong samahan ko kayo? Napataas ang isa niyang kilay. Ano naman ang gagawin mo doon? Napangiti si Franco. Okay, sweetheart. But be sure to come back before dark. Nito. Thank you. Sabi niya at tumalikod na si Nicole. Nicole, tawag nito at nilingon naman niya ang binata. There was something in his eyes again as he stared at her. What is it, Franco? Aniya. Pinipilit ang sariling huwag bigyan ng kahulugan ng tingin na yon. Nothing. Just take care, okay? Sabi ni Franco. Maya-maya sabi niya, patingnan mo na rin yung mga kamay mo ha. Tumango na lang din siya at hindi na nagkomento. Alam mo Nicole, kung wala lang sigurong girlfriend si Senyorito, sasabihin ko na itinadhana kayo. Bagay na bagay kayong dalawa. Sabi ni Gladys nang nasa daan na sila. Si Danny ang nagmaneho at nandoon silang dalawang babae sa likod. Napatingin naman siya kay Gladys. Ano bang pinagsasabi mo, Gladys? Napapantastikohang tanong niya. Alam kong tinawag mo lang siyang Franco at narinig ko rin na tinatawag kanyang sweetheart. Sabi ni Gladys na tila nanunudyo pa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Akala niyo hindi namin naririnig, ano? Sabi ba nito? It's just that... Kainis. Wala siyang mahanap na paliwanag at nahihiya siya. Okay lang yun, Nicole. Kaya lang, sana'y pag-isipan mo ito ng mabuti. Baka kung saan mapunta yan at magkasakitan kayo. Sabi pa ni Gladys. Gladys, sabad ni Danny na tila sinasaway na ang asawa. Okay lang, Danny. Salamat sa inyong dalawa at hindi niyo ako hinuhusgahan. Hindi ko nga rin alam kay Franco kung bakit ganun eh. Sabi niya sabay na pabuntong hininga. Binigyan naman siya ng nag-uunawang ngiti ng dalawa. Hindi ba pumupunta ang Donya rito? Tanong niya. Maya-maya, paminsan-minsan lang kapag nandito din ang senyorita. Akala ko rest house ito ng mga De La Cruz. Yung bang sinabi ni senyorito? Tanong ni Gladys at tumango siya. Nagkamali ka lang siguro ng intindi. Dahil kay Senyorito Franco lang talaga ang bahay na yon. Mula sa sariling bulsa. Ganun ba? Ano ba ang trabaho niya? Hindi mo alam? Parang napapantastikuhang sabi ni Gladys at napailing naman siya. Siya ang namamahala ng kumpanya ng pamilya, ang De La Cruz Advertising Company sa Maynila. Hindi agad nakapagsalita si Nicole. Napakalaking responsibilidad ang nakapatong sa balikat ng lalaki. Parang simpleng tao lang si Franco.
Pero ang lalaki pala ang namamalakad ng isa sa pinakamalaking advertising company ng bansa. Alam niya yon dahil minsan nang nasabi ni Marcus ang pagtangal sa De La Cruz Company bilang nangungunang kumpanya sa lahat ng mga advertising company. At parang narinig niya nga na kilala nga ni Marcus ang may-ari nun. Hindi naman niya nabigyan yon ng pansin noon. Napatango na lang si Nicole. Ilang sandali lang habang nag-uusap pa rin sila ni Gladys. Sa isang bagay ay inhinto na ni Danny ang sasakyan sa harap ng isang klinik. Agad naman silang bumaba ni Gladys. Nicole, ikaw nga ba? Anang isang boses na napalingon sa kanya paglabas ng sasakyan. Dennis? Nag-aalin lang ang sabi niya sa nalingon ng lalaki. Ikaw nga. Wow, hi. He excitedly said and welcomed her with a hug. Mainit naman niya tinanggap yun dahil na-miss din na makita si Dennis. Hello Dennis. Wow, it's good to see you here. Nakangiting sabi niya. Kaklase ni Nicole si Dennis. Noon nang kumuha siya ng BS Biology. Isa ito sa mga naging malalapit niyang kaibigan. Ngunit nag-shift si Dennis noong nasa third year sila ng agriculture at tumulong sa pamamalakad ng lupain ng pamilya nito. Yan pala ay dito rin pala ang lugar ng lupain ng pamilya ni Dennis. So do I? Sabi naman ito, titig na titig sa kanya. It's been what? 9 years? Napatango naman siya. Napakatagal na rin pala. Oh, aniya nang maalala na may kasama siya. Sina Danny and Gladys pala, mga kasamahan ko. Magkakilala na kami. Magkatabi lang halos ng asyenda yung mga De La Cruz sa amin eh. Sabi naman ni Dennis. Kumusta? Baling ng binata sa mag-asawa. Okay lang, sabi naman ni Danny. Magkakilala pala kayo ni Mr. Zamora. Baling nito sa kanya. Oo, sa Maynila ko siya nakilala. Sabi na lang ni Nicole. Hindi naman kasinungalingan yon. Papasok muna kami Nicole. Sabi naman ni Gladys. Okay, susunod ako. Sabi niya at tumango naman ang mag-asawa. Tinanguan pa ni Danny si Dennis. So kumusta na? Ani ni Dennis nang makaupo sila sa isang bench sa labas ng klinik. Ito, nagbabakasyon. Kibit balikat na sagot niya. Ikaw, mamang-mama ka na. Biro niya. He chuckled. I'm helping out with the family business. Ito nga, kakauwi ko lang kahapon galing ng Maynila. Saka may bibilin ako ngayon eh. Actually, doon ako nagpark sa likuran nyo lang halos. At ito nga namukhaan agad kita. Mahirap naman kasing kalimutan ang mukhang yan. Sabi pa nito na nagpangiti sa kanya. Ay nako, tingilan mo nga ako Dennis. Natatawang sabi niya. Minsan nang nagpalipad hangin si Dennis sa kanya pero agad naman na pinigilan ito. He was a great as a friend. Can I invite you for a snack? Nito maya-maya kaya lang ay uuwi pa kami sa Jadebris. Agad na sabi niya. Gusto niyang paunlakan ito pero inaalala ang mag-asawa. Ang layo nun na. Pero ihatid naman kita mamaya. Okay lang ba? Kailangan ko kasing umuwi bago dumilim. May trabaho pa ako dun. Sabi niya. Napakunot noo si Dennis. Nicole sighed and avoided his gaze. It's a long story. So dapat talaga kitang imbitahan sa merienda. Sige, basta uuwi ako bago dumilim, okay? Hintay na lang muna natin ang mag-asawa. Aniya. Bibilhin ko na lang muna yung mga kailangan ko at babalikan kita rito. Sabi ni Mike. She just nodded and waited. Pagkalabas ng mag-asawa ay tamang-tama rin ang pagdating ni Dennis. Tumayo na siya at sinalubong ang mga ito. Pakisabi na lang kay senyorita na mahuhuli ako ha. Darating ako para magluto ng hapunan. Sabi niya. Palipat-lipat ang tingin ng mag-asawa sa kanila ni Dennis. Napakunot noon naman si Dennis sa narinig mula sa kanya na tila hindi naman maintindihan yun. Nilapitan siya ni Gladys at binulungan. Baka magalit si senyorito, sabi nito hindi naman siguro. Ang paalam ko kasi ay uuwi tayo bago dumilim. Aniya.
Napipilitang tumango si Gladys kahit nag-aalangan pa rin kahit umalis na sila Dennis. Dinala siya ni Dennis sa isang snack house at nagustuhan naman niya ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain doon ay ipinahayag sa binata ang kanyang kwento. Komportable naman siya dahil alam niya na tunay na kaibigan si Dennis. Nakikiramay ako, Nicole. Mahinang sabi ni Dennis. Nang matapos na ang pagsasalaysay niya, pero bakit mo inaabalang sarili mo sa pagpapanggap? Sandali lang naman ito, aniya. Ako, babalik naman ako sa Maynila sa mga susunod na mga araw. At si Franco de la Cruz ang amo mo? Oo. Kung doon ka na lang kaya muna sa bahay, magpalipas ng ilang araw. Nito, may pag-aalala na naman sa tinig. Kung iisipin ay maganda ang alok ni Dennis, pero parang may tumututol kay Nicole sa isipang aalis siya sa rest house. Parang hindi pa siya handang umalis. Sige, pag-iisipan ko. Yun ang lumabas sa bibig niya. Tiningnan ni Dennis si Nicole na tila may nais pang itanong pero umiling na lang. Nang mapatingin siya sa relo ay nakita na mag-aalas 4 na rin ng hapon. I have to go, Dennis, sabi niya. Of course, may isang oras na rin pala tayo rito. Napapailing pa rin na sabi ni Dennis. Pero pwede bang idaan ko na lang muna sa bahay ang pinamili ko? Malapit lang naman yun, sabi pa nito. Sige, nakangiti na saad naman ni Nicole. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Franco kapag nalaman na magkasama sina Dennis at